May natanggap ka na ba na mysterious package na may label na History at National Hero? Bubuksan mo ba ito? Kami? Oo. Kaya samahan nyo kaming i-unbox ang legacy ni Dr. Jose Rizal. Good day everyone! Ang concept ng poster namin ay Unboxing the Legacy of Dr. Jose Rizal. Makikita natin ang isang simpleng kahon, pero hindi ordinaryong laman ang lumalabas. Instead, iba't ibang simbolo ng kontribusyon ni Rizal ang unti-unting lumalabas, na ipinapakita na habang mas inaaral natin siya, mas marami tayong natutuklasan. Mapapansin din ang dark background, na sumisimbolo naman sa panahon ng kolonisasyon kung saan puno ng pang-aapi at kawalan ng kalayaan. Pero sa gitna nito, may maliwanag na ilaw na nanggagaling sa loob ng kahon. Ang ilaw na ito ay simbolo ng pag-asa, kaalaman, at katotohanan sa ibinabahagi ni Rizal sa mga Pilipino. Ngayon, isa-isahin nating buksan ang bawat bahagi ng kanyang legacy. Ang unang laman ng kahon ay hindi bagay, kundi isang pagkakakilanlan. Isa sa pinakamahalagang naiambag ni Rizal ay ang pagbibigay sa mga Pilipino ng isang pambansang pagkakaisa. Makikita sa poster ang mga lumilipad na papel na sumisimbolo sa kanyang mga isinulat, lalo na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Hindi lang sila simpleng nobela. Ginamit ni Rizal ang mga ito para ipakita ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. At habang umaangat ang mga papel, ipinapakita nito kung paano kumalat ang kanyang mga ideya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Based sa research namin, tinulungan ni Rizal ang mga Pilipino na makita ang sarili nila bilang iisang bansa, hindi bilang magkakahiwalay na tao ayon sa lahi o estado sa lipunan. At dahil dito, nabuo ang mas malalim na diwa ng pagiging Pilipino. Sunod nating na-unbox ang pinakamakapangyarihang sandata ni Rizal, ang kanyang panulat. Mapapansin na ang mga papel ay maliwanag at tila kumikinang. Ipinapakita nito na ang katotohanan ay hindi kayang itago kahit gaano kadilog ang panahon. Sa halip na gumamit ng armas, ginamit ni Rizal ang kanyang mga akda upang ilantad ang korupsyon, pang-aabuso at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang paglipad ng mga papel ay simbolo rin na ang mga ideya ay hindi kayang ikulong. Kahit wala na si Rizal, patuloy pa ring nababasa at napag-aaralan ang kanyang mga isinulat. Ayon sa aming research, hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang kanyang mga nobela upang maunawaan ang kasaysayan, identidad, at mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Pagbukas pa natin ng kahon, may isa pa tayong natuklasan. Hindi dahas ang unang solusyon ni Rizal. Ang mga dokumentong makikita sa poster ay sumisimbolo sa kanyang paniniwala na ang pagbabago ay nagsisimula sa tatlong hakbang o tatlong bagay: edukasyon, reforma at pagkakaisa. Hindi agad siya nanawagan ng armadong revolusyon o any violent na pakikibaka. Naniniwala siya na kailangan munang maging edukado at handa ng mga mamamayang Pilipino bago makamit ang tunay na kalayaan. Dahil dito, itinatag niya ang La Liga Filipina na naglalayong pagkaisahin ang mga Pilipino, isulong ang edukasyon at protektahan ang karapatan ng mamamayan. Ipinapakita ng poster na minsan ang pinakamalakas na sandata ay hindi espada, kundi ang tamang kaalaman upang makibakas para ma-achieve ang kalayaan. Ang pluma na nagsisilbing simbolo ng intelektual na pagsusulat ni Rizal. Pamana ni Rizal ang mga gawaing intelektual niyang sulat na nagbibigay pagpapahalagang patuloy na humuhubog sa pagiging responsableng mamamayang Pilipino. Sa kanyang mga akda, binibigyang diin niya ang kahalagaan ng kritikal na pag-iisip, integridad at aktibong pakikilahok upang mapaunlad ang bansa sa paraang tama at makatarungang pagkilos. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling prominente ang mga prinsipyong bilang armas sa pagharap laban sa karimilan ng mundo at bansa. Ayon kay Aguilar et al., hinihikayat nito ang bawat Pilipino na pahalagaan ang katotohanan, pananagutan at ang paglilingkod sa bayan. Dahil dito, may tuturing si Rizal bilang isang natatangang intelektual na bayani na ang mga kaisipang pangprinsipyo ay patuloy na nagsisilbing ilaw at gabay sa paghubog ng makabayan at responsableng mamamayan. Iminulat at patuloy na pinag-apoy ang puso ng mamamayang Pilipino.
Ang pagiging martir ni Rizal ay naging malaking inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan matapos ang kanyang pagpatay. Sa halip na matigil ang nasimulang kilusan, lalong naglagablab ang apoy at diwa ng nasyonalismo at ang hangaring makamit ang kasarinlan. Ayon naman sa National Historical Commission of the Philippines, si Rizal ang naging living soul ng revolusyon noong 1896. Ang naiwang legado ni Rizal ay sumimbolo ng sakripisyo at katatagan na nagpatibay ng loob ng revolusyonaryong Pilipino upang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Ang bawat simbolismong ating na-unbox ay nagpapatunay na ang tunay na pamana ni Dr. Jose Rizal ay higit pa sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng bansa. Mula sa paghuhubog ng pambansang kamalayan, pagsusulong ng mapayapang reforma, hanggang sa kritikal at intelektual na paggamit ng panitikan, malinaw na ang kanyang ideya ay patuloy nagbibigay direksyon sa sambayanang Pilipino. Ipinapakita ng aming poster na ang kahon ay hindi lamang sumisimbolo sa nakaraan o matuturing ng archive, kundi sa mga aral at pagpapahalagang patuloy nating natutuklasan at marapat na isabuhay sa kasalukuyan. Naway magsilbing paalala ang representasyong ito na ang pinakamahalagang bahagi ng legacy na iniwan ni Dr. Jose Rizal ay hindi lamang ang pag-aalala sa kanyang buhay, kundi ang patuloy na pagsasabuhay ng kanyang mga prinsipyo bilang responsableng makabayang Pilipino.